Nang dumating ang gabi, ngunit ang liwanag mula sa mga ilaw sa kalsada ay hindi kayang pawiin ang lamig ng isang malamlam na gabi ng taglagas. Sa makitid na kanto, naglalakad ang mga tao, nagmamadaling umuwi matapos ang isang araw ng masalimuot na trabaho. Ang tawa ng mga bata ay umuukit sa katahimikan, nagsasanib sa tunog ng mga gulong na dumadaan sa magaspang na kalsada. Bawat kanto ng barangay na ito ay puno ng mga kwento at alaala na tanging mga nakatira lamang dito ang tunay na nakakaalam. Sa dulo ng kanto, sa isang matandang batong upuan, nakaupo si Mang Bert, tahimik na minamasdan ang lahat ng nangyayari sa paligid. Siya ang taong kilala ng lahat sa barangay. May puting buhok si Mang Bert at matalim na mga mata. Laging may hitsura ng nag-iisip ng isang bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang kapayapaan. Parang nakita na niya ang lahat ng mangyayari sa barangay na ito. Araw-araw, madalas siyang mag-isa sa upuan, pinagmamasdan ang mundo sa paligid na parang siya ang tahimik na tagapagsalaysay. Ang mga tao sa barangay, mula sa mga abalang may bahay hanggang sa mga batang naglalaro, ay may ugali ng pagtigil kay Mang Bert. Uupo at magbabahagi ng mga kwentong walang halaga, maaaring tungkol sa trabaho, pamilya, o mga maliliit na kaligayahan. Pero para kay Mang Bert, lahat ng kwento ay mahalaga dahil nauunawaan niyang ang maliliit na bagay ang siyang bumubuo sa ating buhay. Ang barangay na ito ay hindi gaanong naiiba sa ibang mga kanto ng lungsod, ngunit para sa mga nakatira dito, ito ay isang mundo ng sarili. Magkakadikit ang mga bahay, may mga luma at kalawangin na mga bubong at mga pader ng ladrilyo na nagkaroon na ng kulay dahil sa paglipas ng panahon. Ang mga kapitbahay ay hindi lang mga tao kundi pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan na dumaan sa bawat pagsubok ng buhay. Lahat ng bagay ay simpleng ngunit puno ng init, isang lugar kung saan ang bawat isa ay maaaring maghanap ng kapayapaan sa mga simpleng bagay, tulad ng mga kwento kasama ang mga kaibigan o mga tahimik na sandali sa tabi ng matandang upuan. Ngayong gabi, tulad ng mga nakaraang gabi, nakaupo si Mang Bert sa upuan. Tahimik na pinagmamasdan ang mga usapan sa paligid. Sa tabi niya, dumaan si Aling Tess, ang babaeng laging nagdudulot ng ngiti sa buong barangay. Hawak ang isang lumang pamaypay. "Bert, nakita mo ba? Ang ganda ng gabi ngayon, malamig pa." Tumawa si Aling Tess. Ang mukha niya ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Si Mang Bert ay bahagyang ngumiti at tumango. "Oo, ang sarap ng hangin, pero parang may mangyayaring hindi maganda. May nararamdaman akong kakaiba." Si Aling Tess ay ngumiti lang. Di gaanong pinansin ang sinabi ni Mang Bert. Nagpatuloy siya sa paglakad papuntang bahay, samantalang si Mang Bert ay nanatiling nakaupo. Ang mga mata niya ay hindi kumukurap, nakatingin sa daan. Maya-maya at narinig ang tunog ng mga paa ng mga bata at isang batang lalaki na mga 7 taong gulang ang lumapit kay Mang Bert. May ngiti sa mukha. "Ito si Totoy, isa sa mga paborito kong bata dito sa barangay," sabi ni Mang Bert. Tumakbo si Totoy papunta sa kanya at nagsabi, "Mang Bert, Mang Bert, may paputok na naman ba?" Tumingin si Mang Bert at ngumiti. Ang batang ito, laging tungkol sa mga paputok. Hindi yata kayang tumigil, pero siguro yun ang nagpapasaya sa buhay. Umupo si Totoy sa tabi ni Mang Bert. Hingal na hingal mula sa pagtakbo, tumingin siya kay Mang Bert. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Mang Bert, bakit po kayo palaging nandito? Hindi po ba kayo nagsasawa?" Ngumiti si Mang Bert ng malumanay. "Hindi, Totoy. Dito ko natatagpuan ang kapayapaan. Umupo at obserbahan ang mundo sa paligid. Parang kumpleto na ang buhay ko." Tumingin si Totoy sa kanya at tumango, parang may naiintindihan. "Siguro po, alam niyo na lahat ng nangyayari dito, di ba? Sabi ng mga tao, kayo raw ang pinakamatalino sa buong barangay." Ngumiti si Mang Bert. "Hindi naman, Totoy. Minsan, kailangan lang maghintay at makinig. Ang mga kwento ay kusang magsasalita." Nagtulungan silang maghintay, tahimik na tinitingnan ang mga ilaw sa mga bahay sa paligid. Dumating ang gabi.
Ngunit sa puso nila Mang Bert at Totoy, ang lahat ay tahimik at puno ng pag-asa. Naisip ni Mang Bert, ang lahat ng bagay sa buhay ay may dahilan at ang mga maliliit na bagay ang siyang nagbibigay ng tunay na halaga sa buhay. Ang mga kwento ng barangay na ito ay magpapatuloy araw-araw, gabi-gabi sa mga ganitong usapan. Ang liwanag ng gabi ay malabo ngunit sapat na upang magbigay liwanag sa mga makitid na kalsada ng looban. Malumanay ang hangin na dumadaan sa mga puno at ang mga makikitid na pinto ay binuksan. Ipinapakita ang mga karaniwang tanawin ng buhay sa pamilya. Lahat ay nagtipon, nag-uusap at nag-e-enjoy sa katahimikan ng gabi. Ang mga tawanan, mga kwento ng buhay, paminsang may kaluskos mula sa mga batang naglalaro at ang tunog ng pusa. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang babae na pumasok sa kalye, dala ang kasiyahan at puno ng enerhiya. Si Aling Tess, ang pinakamagiliw na babae sa looban, ay isang tao na lahat ay minamahal at kilala. Hindi lamang siya isang mabait na kapitbahay, kundi siya rin ang kwentista ng komunidad. Sa kanyang masayahing ugali at hilig sa pagpapatawa, si Aling Tess ay isang buhay na pagninilay para sa bawat usapan. Bagamat minsang maingay, alam ng lahat na siya ay may gintong puso. Palagi niyang hinahanap ang paraan para mapasaya ang lahat kahit anong sitwasyon. Pagpasok niya sa bakuran, kumaway siya sa lahat at ang liwanag mula sa poste ng ilaw ay nagpapatingkad sa kanyang mukha. Huminto siya sandali, ipinagpag ang luma at gasgas na abaniko at nagsalita ng malakas. "Uy, ang saya naman ng araw na ito. Hindi ba mga kaibigan?" Ang buong looban, kahit abala sa kani-kanilang gawain, ay tumigil sandali upang tumingin sa kanya. Ang mga tawanan ay umabot sa bawat sulok dahil kay Aling Tess na kayang magpasaya ng kahit sino gamit ang kanyang sigasig at positibong pananaw. Si Aling Tess ay hindi lamang isang kaibigan, kundi isang ina at kapatid sa looban na ito. Lahat ng tao ay lumalapit sa kanya hindi lang para humingi ng tulong, kundi para magbahagi ng kanilang saloobin. Hindi siya tumatanggi, laging handang makinig at magbigay ng tulong sa mga kwentong walang kwenta, sa mga simpleng pag-uusap tungkol sa mga araw-araw na bagay. Siya ang nagdadala ng saya sa mga nangangailangan ng inspirasyon. Madalas niyang ikwento ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang mga pagdiriwang na matagal na, at pati na ang mga kwentong masaya at malungkot tungkol sa mga tao sa paligid. Bagamat mga simpleng kwento lang, sa paraan ng kanyang pagkukwento, ang lahat ay nagiging mas buhay at kawili-wili. Si Totoy ay isa sa mga batang pinakamamahal ni Aling Tess sa looban. Ang batang ito ay may matalim na mata at walang katapusang pagkamausisa tungkol sa mundo sa paligid. Laging tumatakbo si Totoy upang salubungin si Aling Tess kapag dumadaan siya. At siya'y ikikwento ni Aling Tess ng mga kwentong nakakatawa, minsang kakaiba, ngunit puno ng talino at katatawanan. Ngayon, tulad ng dati, tumakbo si Totoy mula sa loob ng bahay. Tumakbo patungo kay Aling Tess na may malaking ngiti sa muka. "Aling Tess, Aling Tess, ngayon nakita ko ang mga pusa sa bubong, parang nag-aaway sila," sabi ni Totoy. Ang boses niya ay puno ng kasiyahan. Tumawa si Aling Tess at hinaplos ang ulo ni Totoy. "Ay Totoy, ikaw talaga. Laging nakakakita ng mga nakakatuwang bagay sa paligid. Anong pinag-awayan nila? Siguro naglalaban sila kung sino ang mas malakas umiyak," sagot ni Totoy. Ang mata niya ay kumikislap at ang ngiti ay puno ng kasiyahan. Tumawa ng malakas si Aling Tess. Hinila si Totoy palapit sa kanya at nagsimulang magkwento tungkol sa mga pusa na nakilala niya noong bata pa siya. Hindi lang tungkol sa mga pusa ang kwento, kundi isang aral tungkol sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga nilalang. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap ni Totoy at Aling Tess, narinig ang isang pamilyar na tunog mula sa dulo ng kanto. Ang tahol ng bantay.
ang aso ni Totoy. Ang aso na ito ay palaging kasama sa bawat gawain ng pamilya ni Totoy at lalong-lalo na sa bawat pag-uusap sa looban. Si Bantay, kahit maliit na aso lang, ang tahol nito ay malakas at puno ng lakas. Kapag may dumaan, kahit pamilyar o hindi, tahol siya ng tahol. Parang gusto niyang protektahan ang pamilya. Ngunit sa likod ng malalakas na tahol ay isang pusong puno ng pagmamahal at katapatan. Mahal na mahal ni Totoy si Bantay. At sa maraming pagkakataon, inilalarawan niya ang aso bilang isang matalik na kaibigan. Palaging nandiyan upang sumuporta at magprotekta sa kanya. Ikinwento ni Totoy kay Aling Tess ang mga sandaling naglalaro silang magkasama ni Bantay sa bakuran o kaya naman ay parehong tumatakbo upang habulin ang mga pusa sa looban. Kahit minsan medyo masyadong excited si Bantay, nararamdaman pa rin ni Totoy ang kaligtasan at pagmamahal na hatid ng kanyang alaga. Ang kwento ni Aling Tess at Totoy ay hindi lang basta saya, kundi may kasamang mga aral tungkol sa pagmamahal, pagkakaibigan at pagbabahagi. Sa looban na ito, ang bawat isa ay may malalim na ugnayan sa isa't isa, maging tao man o hayop. Lahat sila ay may iisang koneksyon na hindi matitinag. Si Mang Bert, kahit hindi nakikialam sa pag-uusap ni Aling Tess at Totoy, ay nakikinig mula sa malayo at may ngiti sa labi. Alam niyang ang mga ganitong pag-uusap ay ang nagpapalakas at nagbibigay init sa komunidad. Hindi laging kailangan ng malalaking salita upang magkakonekta ang mga tao. Minsan, isang maliit na kwento, isang ngiti, o isang haplos lang ang kailangan upang bumuo ng isang matibay na komunidad. Ang tawanan ay patuloy na umaabot sa buong looban kahit na medyo hatingabi na. Si Aling Tess, Totoy at Bantay ay hindi mawawala sa kwento ng looban na ito. Sila ay mga simpleng tao ngunit puno ng pagmamahal, nagiging sanhi ng isang mainit na komunidad kung saan ang bawat isa ay makakakita ng kaligayahan sa maliliit na bagay. At minsan, isang simpleng kwento lang ang kailangan upang magbigay ng kapayapaan sa puso. Si Mang Bert, mula sa paborito niyang batong upuan, ay patuloy na tinitingnan ang paligid. Alam niyang sa looban na ito, kahit may mga pagsubok sa labas, ang bawat isa ay may mahalagang papel at ang kanilang koneksyon ang magiging matibay na pundasyon upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Nang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok, nagbigay daan ito sa katahimikan ng gabi. Sa ilalim ng maiinit na liwanag mula sa mga ilaw sa kalsada, muling bumulusok ang looban sa kanyang pamilyar na katahimikan. Sa kabila ng tahimik na gabi, ang mga tunog ng mga kwento ay patuloy na bumangon mula sa bawat sulok ng kanto. Ang tawa, ang tunog ng mga dahon na dumadampi sa hangin, ang huni ng mga kuliglig, lahat ng ito ay bumubuo ng isang masalimuot na melodiya na nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaisa sa lahat ng naninirahan sa looban. Si Mang Bert, tulad ng karaniwan, ay nakaupo sa isang matandang batong upuan sa harap ng kanyang bahay. Ngayong gabi, muling pinagmamasdan niya ang kanyang paboritong kanto, gamit ang mga matang puno ng pasensya at karunungan. Para sa kanya, ang bawat kwento, gaano man kaliit, ay may kahalagahan. Hindi alam ng marami na tuwing gabi, tahimik na kinokolekta ni Mang Bert ang mga piraso ng buhay at pinupuno ang mga ito ng mga alaala ng pagkakaisa at pagmamahal sa looban. Isang gabi, nang magsimulang lumubog ang araw, si Mang Bert ay nakaupo at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kapitbahay sa matandang upuan. Ngayong gabi, may isang espesyal na kwento siyang nais ibahagi sa lahat. Isang kwento na sa tingin niya ay makakatulong upang mas maintindihan ng lahat ang mga tunay na halaga ng buhay. May pagkakataon na ba kayong naisip na sa buhay, maaari tayong makahanap ng mga magagandang bagay mula sa pinakamaliit na mga bagay? Tanong ni Mang Bert. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mukha ng kanyang mga kausap. Tahimik ang lahat sa looban. Naghintay sila na magpatuloy si Mang Bert. Isang beses, nung bata pa ako, labis kong pinagtrabahuan ang pera para akong tumatakbo sa oras. Akala ko, kung marami akong pera, magiging masaya ako. Pero isang araw,
Nang huminto ako at tiningnan ang lahat ng aking narating, napagtanto ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi galing sa pera o materyal na bagay. Ang kaligayahan ay nagmumula sa mga pinakasimpleng sandali, sa mga kwentuhan, tawanan, at sa pagiging bukas sa isa't isa. Tahimik na nakinig ang lahat at parang ang kanilang mga mata ay kumikislap sa mga bagong ideya. Hindi na kailangan pang magsalita pa ni Mang Bert dahil lahat sila ay naramdaman ang mensahe na nais niyang iparating. Si Totoy, ang batang 7 taong gulang na may malalaking mata at liwanag, ay laging may mga tanong na nagpapaisip sa lahat. Laging may kuryusidad si Totoy tungkol sa lahat ng bagay sa paligid, mula sa mga kakaibang sasakyan hanggang sa paraan ng pagtatrabaho ng mga matatanda. Si Totoy ay paborito ni na Aling Tess at Mang Bert dahil sa kanyang likas na kabutihang loob at kuryusidad. Ngayong gabing kwento ni Mang Bert ay nagbigay ng bagong perspektiba kay Totoy. Mang Bert, kung ang maliliit na bagay lang ang tunay na kaligayahan, ano po ang dapat nating gawin para mapansin ang mga iyon? Tanong ni Totoy. Ang kanyang mata ay nakatingin kay Mang Bert. Ngumiti si Mang Bert, tinitingnan si Totoy. Totoy, minsan, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na malaki o komplikado. Kailangan lang na huminto ka, tignan ang paligid at makinig, at makikita mo na marami pang magagandang bagay na nangyayari. Halimbawa, ang ngiti ng mga kaibigan, ang isang hapon na puno ng init kasama ang pamilya, o simpleng ang katahimikan ng pag-upo mag-isa at maramdaman ang kapayapaan. Si Aling Tess, na nakikinig sa kwento ni Mang Bert, ay nagdagdag, Totoy, alam mo ba, nung bata ako, pareho lang kami ni Mang Bert. Tumakbo ako palagi, hindi tumitigil. Pero isang araw, napagtanto ko na ang pinakamahalaga sa buhay ay ang mga maliliit na bagay. Nais kong ibahagi sa iyo ang kwento ng isang pista na hindi namin malilimutan. Nagsimula si Aling Tess na magkwento tungkol sa isang espesyal na pista na sinalihan niya noong bata pa siya. Isang pista ng tagsibol kung saan ang lahat sa looban ay nagsama-sama para magsaya, magkaisa at magbigay ng kanilang mga talento. Hindi tungkol sa maraming pagkain o mga premyo, kundi ang pagmamahal at pagkakaisa ng bawat isa sa komunidad. Totoy, sa pista na iyon, hindi ko matandaan kung ilang cake o prutas ang inihanda namin. Pero tandang-tanda ko ang saya at ang ngiti ng mga tao habang sila ay nagsasalo-salo, nagkakantahan at nagsasayawan. Tahimik na nakikinig si Totoy at sa kanyang isipan, ipininta ang mga eksena na ikinukwento ni Aling Tess. Naramdaman ni Totoy ang init, ang pagmamahal at ang mga kwento ng mga matatanda. Nagsimula rin niyang maunawaan na ang mga simpleng sandali tulad ng mga ito ay may pinakamahalagang halaga sa buhay. Habang nag-uusap sila, dumating si Bantay, ang aso ni Totoy, at tumakbo papunta sa kanila. Kahit hindi niya nauunawaan ang mga kwento, tuwing may mga kwento ng pagkakaibigan at pagmamahal, palaging may kakaibang reaksyon si Bantay. Ang kanyang buntot ay dumadaan sa hangin at tumigil siya sa harap ni Totoy, parang gustong makisali sa usapan. Alam mo, Bantay? Tanong ni Totoy na may maligaya at masayang ngiti habang ang mata ay nakatingin sa aso. Ang sagot ni Totoy ay nagpasaya sa lahat sa looban. Tahimik na nagbigay si Mang Bert ng isang ngiti at nagsabi, Oo, Totoy, maraming bagay na nauunawaan si Bantay. Siya ay isang tapat na kaibigan, palaging nandyan sa tuwa at kalungkutan. Minsan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi kailangan ng mga salita. Sapat na ang mga gawa at presensya. Ang kwento ni Aling Tess at Mang Bert ay hindi lang simpleng payo, kundi mga mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal, pagbabahagi at malasakit sa bawat isa. Para sa kanila, ang buhay ay hindi isang takbuhan ng oras, kundi isang paglalakbay upang tuklasin ang mga maliliit na bagay. Hanapin ang saya sa bawat simpleng sandali. Hindi na kailangang may malalaking kaganapan o dramatikong pagbabago sa looban na ito. Ang komunidad ay natagpuan ang tunay na kayamanan sa mga relasyon
tunay na pagkakaibigan at pagtulong sa isa't isa. Bawat kwento, gaano man kaliit o kalaki, ay bahagi ng makulay na larawan ng looban. Nang magdamag, ang mga tawanan at kwento ay patuloy na bumangon mula sa looban. Si Totoy, Aling Tess at Mang Bert ay nagsalo-salo at patuloy na nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Lahat sila ay may kani-kanyang kwento, ngunit may isang bagay silang pareho: pagmamahal at pagkakaisa. Ang kanto na ito, kahit simple at tahimik, ay puno ng mga mahahalagang aral at mga sandali na nagpapayaman sa buhay ng bawat isa. Si Mang Bert, matapos ang isang buong araw, ay ngumiti ng konti nang makita ang mga batang naglalaro sa looban, ang mga matatanda na nag-uusap at ang mga tapat na aso na laging naroroon. Alam niyang sa mga maliliit na bagay na ito ay ang sikreto ng tunay na kaligayahan. Gabi na, ngunit ang hangin sa looban ay buhay na buhay pa rin. Ang mga dilaw na ilaw mula sa poste ng kalsada ay sumisinag sa mga simpleng bahay na nagiging sanhi ng isang mainit at pamilyar na kapaligiran. Ang mga tawanan ng mga bata mula sa playground, ang masiglang usapan ng mga matatanda, lahat ay nagbubuo ng isang buhay na larawan ng gabi. Ngunit habang ang lahat ay abala sa kanilang tahimik na buhay, may isang tao na pumasok sa looban, dala ang mga bagong kwento at pangarap. Si Boyet, isang binatang nakasimple na damit, may luma at gamit na backpack, at mga mata na puno ng kuryosidad, ay dumaan sa pinto ng looban. Galing siya sa isang liblib na bayan at umakyat sa lungsod upang maghanap ng mga bagong pagkakataon. At ang unang naramdaman niya ay ang katahimikan at simplisidad ng lugar na ito. Ang komunidad na ito, na puno ng mga bahay na magkasunod at mga makitid na kalsadang may dilaw na ilaw, ay ibang-iba sa mga mataong kalsada at pagmamadali ng mga lungsod na nakasanayan niyang makita. Huminto siya sandali at tiningnan ang paligid. May pakiramdam siya ng pagkapagkamangha at pamilyar. Pakiramdam ng isang taong estranghero na pumasok sa isang lugar na hindi pa niya naranasan, ngunit nararamdaman niyang parang matagal na niyang kilala. Pagpasok ni Boyet sa kalsada, nakatagpo siya kay Mang Bert, ang lalaking kilala ng lahat sa looban. Si Mang Bert, kahit hindi siya mahusay makipag-usap o mag-ingay, ay may kakaibang alindog na nagpaparamdam sa mga tao ng pagiging malapit at magaan ang pakiramdam. Huminto si Boyet nang makita si Mang Bert na nakaupo sa paborito niyang batong upuan. Nilapitan niya ito at ipinakilala ang sarili. "Magandang gabi po. Ako po si Boyet. Bagong dating lang po ako. Galing po ako sa probinsya." Tumingin si Mang Bert kay Boyet at ngumiti. "Magandang gabi, Boyet. Bagong dating ka pala. Kahit maliit lang ang looban na ito, maraming init at pagkakaisa. Ano ang hinahanap mo dito?" Hindi alam ni Boyet kung paano sasagutin ang tanong, pero naramdaman niya ang pagiging estranghero sa isang bagong mundo, kaya't medyo nahirapan siyang magsalita. "Gusto ko lang pong makahanap ng trabaho, ng bagong buhay." Tumingin si Mang Bert sa mata ni Boyet, ngumiti at sinabi, "Sa looban na ito, hindi lang tayo nabubuhay sa trabaho, nabubuhay tayo sa isa't isa. Dito, makikita mo ang mga bagay na kailangan mo, pero minsan, hindi yun makukuha sa trabaho o pera, kundi sa mga relasyon na bubuuin mo kasama ang mga tao." Ang mga salita ni Mang Bert ay parang malugod na pag-welcome na nagbigay kay Boyet ng isang mainit na pakiramdam sa puso. Alam niya na, bagamat kakaiba ang buhay dito kaysa sa mga nakasanayan niyang lugar, maaaring magdala ang looban ng isang bagay na hindi pa niya naranasan. Kinabukasan, nagsimula si Boyet na maglakbay-lakbay sa looban, makipagkilala sa ilang tao, ang mga makikitid na kalsada, ang mga bahay na matatanda na, ang mga simpleng tao. Lahat ng ito ay nakaramdam siya ng pagkakakaibang. Ngunit ang isang bagay na ikinabahala niya ay ang paghahanap ng isang matatag na trabaho. Alam niyang maraming oportunidad sa malaking syudad, pero dito sa maliit na looban, makakahanap kaya siya ng trabaho? Isang hapon, habang umiinom ng tsaa kasama si Aling Tess, isa sa mga kapitbahay ni Mang Bert,
Hindi napigilan ni Boyet na magtanong, "Aling Tess, may trabaho po ba dito para sa mga bagong dating tulad ko?" Tumingin si Aling Tess kay Boyet. Ang mga mata niya ay kumikislap, parang alam na niya ang gustong itanong ni Boyet. "Ang mga trabaho dito ay hindi gaya ng inaasahan mo, Boyet. Kung ang hinahanap mo ay isang matatag na trabaho, tulad ng sa opisina, baka kailangan mong pumunta pa sa ibang lugar. Pero kung ang hinahanap mo ay isang buhay na tahimik, kung saan makakasama mo ang mga tao at matututo, ang looban na ito ang tamang lugar para sa iyo." Ang mga salita ni Aling Tess ay nagbigay kay Boyet ng mga bagay na dapat pag-isipan. Hindi siya isang taong ambisyoso, pero siguro hindi lang trabaho ang hinahanap niya. Marahil, ang hinahanap niya ay isang lugar kung saan siya maaaring magtulungan at makabuo ng mga relasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Boyet na mag-adjust sa buhay sa looban. Araw-araw, nakikilahok siya sa maliliit na gawain sa komunidad kasama si Mang Bert at Aling Tess. Ang bawat gawain, na sa una ay mukhang simple, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-aari ng komunidad. Tumulong siya kay Aling Tess na magbenta ng candy, ayusin ang mga bubong na may butas, at paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa mga tao sa looban. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Boyet na sa looban na ito, hindi lang ang mga trabaho ang mahalaga. May mga relasyon na tunay, mga relasyon na hindi madaling matagpuan sa ibang lugar. Nagsimula siyang matutong magpahinga, magsaya sa maliliit na sandali, at higit sa lahat, naramdaman niyang hindi na siya isang estranghero. Isang gabi, habang nakaupo si Boyet sa batong upuan ni Mang Bert, pinapanood ang mga batang naglalaro at ang mga tao na nag-uusap, hindi niya maiwasang maramdaman na kahit maliit lang ang looban, ang tunay na halaga ng lugar na ito ay ang pagkakaisa ng mga tao. Hindi lang sila nabubuhay para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Nasa tabi ni Boyet si Mang Bert na nagsabi, "Alam mo ba, Boyet, dito sa looban, hindi lang kami nabubuhay para sa trabaho, nabubuhay kami para sa isa't isa. Kapag may nahirapan, buong komunidad ay tutulong. Yan ang tunay na halaga ng buhay." Ang mga salita ni Mang Bert ay nagbigay kay Boyet ng isang malalim na pagninilay. Napagtanto niyang ang looban ay hindi lang isang lugar para magtrabaho at maghanap buhay, kundi isang lugar para matutong magbigay at magbahagi. Sa mga relasyon na ito, natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi pa niya naramdaman noon. Lumabas si Boyet mula sa bahay ni Mang Bert at tiningnan ang kalangitan na puno ng mga bituin. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman nahanap. Ang looban, na may mga simpleng tao, mga maliliit na kwento, at mga pag-uusap na puno ng init, ay unti-unting naging tahanan niya. Alam ni Boyet na kahit magkaiba ang buhay dito, ito ang lugar kung saan siya natagpuan kung ano talaga ang kailangan niya, isang lugar na kanya. At sa ganitong paraan, nagsimula si Boyet sa kanyang bagong paglalakbay sa looban, hindi lang para maghanap ng trabaho, kundi upang maghanap ng buhay, isang bagong pamilya. Nagsimula ang araw na may malinaw na langit, ngunit ang hangin sa looban ay hindi na kasing tahimik ng dati. Isang malaking pagbabago ang paparating, isang bagay na hindi inaasahan ng mga tao sa barangay. Sa kabila ng lahat, parang normal pa rin ang lahat. Ang mga bata ay patuloy na naglalaro sa makitid na kalsada. Ang mga may bahay ay abala sa paghahanda ng pagkain, at ang mga matatanda ay nag-iinuman ng tsaa at nagkikwentuhan. Ngunit sa katahimikan na iyon, may isang hindi nakikitang alon na nagsisimulang bumangon. Si Mang Bert, tulad ng dati, ay nakaupo sa kanyang paboritong batong upuan. Ngunit ngayong araw, ang kanyang mga mata ay hindi kasing tahimik ng dati. Binabantayan niya ang lahat ng nangyayari sa paligid, parang may isang bagay na magaganap. Minsan, ang karanasan sa buhay ay nakakatulong kay Mang Bert upang mapansin ang mga maliliit na pagbabago, at ngayon, nararamdaman niyang may kaba sa hangin. Si Boyet, kahit na bago lang sa looban,
ay nakaramdam din ng kakaibang pakiramdam. Napansin niyang ang mga tao sa barangay ay nagsimula ng mag-usap tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya na dumarating. Narinig niya ang mga pag-uusap tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagbaba ng mga oportunidad sa trabaho, at ang mga alalahanin ng mga pamilyang nahihirapan. Isang hapon, habang nag-uusap sina Boyet, Aling Tess, at Mang Bert, sinabi ni Mang Bert, "Narinig mo ba, Boyet? Parang may mangyayaring malaking pagbabago dito. Tumaas ang mga presyo, kulang ang mga trabaho para sa lahat. Baka kailangan nating paghandaan ang malaking pagsubok na darating sa looban." Tumingin si Boyet kay Mang Bert, ang mga mata ay puno ng pangamba. "Anong tingin mo? Kaya ba nating malampasan ito?" Tumingin si Mang Bert sa malayo, sa mga ilaw sa kalsada na kumikislap. "Kung magkakaroon tayo ng problema, dapat magtulungan tayo. Iyon ang paraan para malampasan ang mga pagsubok. Huwag masyadong mag-alala, Boyet. Basta't magtulungan tayo, magiging maayos din ang lahat. Hindi lang haka-haka ang nararamdamang kaba." Sa mga sumunod na araw, ang mga tao sa looban ay nagsimulang maramdaman ang hirap habang unti-unting nauubos ang mga supply ng pagkain. Ang pera ay nagiging limitado at marami sa mga pamilya sa looban ay nagsimulang makaranas ng matinding kakulangan. Lalo na ang mga ina tulad ni Aling Tess na nag-aalala para sa kanilang pamilya at mga anak ay nakaramdam ng kabigatan sa tuwing iniisip kung paano nila susuportahan ang kanilang mga pangangailangan. Isang umaga, nakatagpo si Aling Tess ng pagkakataon upang makausap si Boyet habang tinutulungan siya nitong magbenta ng mga kakanin. "Boyet, nararamdaman mo ba? Parang lalala pa ang sitwasyon. Maraming pamilya ang hindi na kayang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Natatakot akong mangyari ito sa atin." Tumingin si Boyet kay Aling Tess at nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Ramdam ni Boyet ang takot na iyon, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Baguhan lang siya sa looban, paano niya matutulungan ang mga taong matagal nang nakatira dito. Isang gabi, nang ang looban ay muling nagbalik sa katahimikan, si Mang Bert ay nagsagawa ng isang maliit na pulong kasama ang mga tao sa barangay upang talakayin ang sitwasyon. "Hindi tayo pwedeng magmukhang walang ginagawa. Kailangan natin ng aksyon," sabi ni Mang Bert. Ang mga mata ay seryoso. Nagtipon ang mga tao sa looban at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin upang malampasan ang mga problema. Ang iba ay nagmungkahi na maaaring magtulungan sila sa paghahanap ng trabaho o maghanap ng paraan upang magtipid. Ngunit ang pinakamahalaga, sinabi nila, ay kailangan nilang mapanatili ang pagkakaisa dahil ito lamang ang makakatulong sa kanila. Si Boyet ay nakaupo habang nakikinig sa mga ideya ng mga tao. Napansin niya na habang ang bawat isa ay nag-aalala sa kanilang kinabukasan, lahat sila ay may iisang layunin: ang protektahan ang looban, ang protektahan ang kanilang pagkakaibigan at samahan. Naramdaman ni Boyet na ang pagkakabit-kabit ng mga tao ay mas naging matibay. Pagkatapos ng pulong, pinangunahan ni Mang Bert ang isang kampanya upang tulungan ang mga pamilyang nahihirapan. Nagsimula silang magbahagi ng mga gamit, pagkain at mga pangangailangan. Ipinamahagi ang mga trabaho sa pagitan ng mga pamilya. Walang iniwanan. Si Aling Tess, kasama ang ilang mga kababaihan, ay nagsimula ng mga charity sale upang mangalap ng tulong para sa mga mahihirap na pamilya. Kahit na bago lang si Boyet, hindi siya nag-atubiling sumali sa kanilang mga pagsusumikap. Alam niya na ito ang tanging paraan upang malampasan ng looban ang mga pagsubok. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ng looban ang isang napakagandang diwa ng pagkakaisa. Ang bawat isa ay tumulong ayon sa kanilang makakaya. Ang mga gabi na puno ng tawanan ay pinalitan ng mas seryosong mga pag-uusap tungkol sa kung paano malalampasan ang krisis. Ngunit walang sumuko. Sa halip, naging mas matatag ang kanilang samahan. Napansin ni Boyet na bagaman maliit lang ang looban, ito ang nagbigay sa kanya ng tunay na diwa ng pagkakaisa at pagbabahagi.
Ano man ang mangyari, palaging magkakasama silang hahanap ng paraan upang malampasan ang lahat. Isang araw, habang tinutulungan ni Boyet si Mang Bert at Aling Tess sa paglilinis ng lugar para sa kanilang charity sale, naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Hindi na siya nakaramdam ng pagiging dayuhan. Isa na siya sa looban. Isa na siyang bahagi ng komunidad. Ang mga pagsubok at hirap ay naging sanhi ng mas matibay na pagkakaisa at alam niyang ito na ang lugar kung saan siya magtatagal. Tumingin si Mang Bert sa mga tao sa looban na nagtutulungan, nagkakasiyahan. Sa mga ganitong panahon, dito natin makikita ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ito tungkol sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa. Kapag magkakasama tayo, lahat ng pagsubok ay malalampasan natin. Umuupo si Boyet sa tabi ni Mang Bert at tinitingnan ang mga tao sa looban. Ang mga mata ni Boyet ay kumikislap ng bagong pag-asa. Natagpuan na niya hindi lang ang trabaho kundi isang pamilya, isang komunidad na tunay na mapagkakatiwalaan. At alam niyang kahit anong pagsubok ang dumating, magkakasama nilang malalampasan bilang isang tunay na pamilya. Tahimik ang gabi sa looban. Ang mga dilaw na ilaw ay nagbigay liwanag sa buong kalsada at pinapawi ang lamig ng paparating na taglamig. Bagamat tahimik ang paligid, ramdam ng bawat isa ang mga damdamin na puno ng buhay sa kanilang puso. Nakaraan nila ang isang malaking pagsubok at ang pagsubok na iyon ang nagbigay ng bagong lakas sa kanilang komunidad. Ngayon, ang mga pamilya sa looban ay nararamdaman ang espesyal na koneksyon sa isa't isa. Isang koneksyon na hindi kayang sirain ng kahit anong pagsubok. Si Mang Bert ay nakaupo sa paborito niyang batong upuan. Ang mata ay malalim at puno ng pagninilay. Alam niya na ang pinakamahalagang yaman ng looban ay ang kanilang pagkakaisa. Tanging ang pagmamahal at pagbabahagi sa isa't isa ang magbibigay sa kanila ng lakas upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Bagamat hindi pa bumangon ang buhay mula sa krisis pang-ekonomiya, hindi nag-alala o nawalan ng pag-asa ang mga tao sa looban. Nagsimula silang magtulungan, hakbang-hakbang, nagbuo ng mga maliliit na grupo upang maglinis ng kalsada, magtanim ng mga puno, at magbigay proteksyon sa seguridad. Kahit mahirap, alam ng lahat na kung walang pagkakaisa, hindi sila magtatagumpay. Si Mang Bert, ang tahimik na pinuno, ay palaging naroroon sa bawat pagpupulong, handang magbigay ng payo. Tuwing nagsasalita siya, ang iba ay nag-iisip at kumikilos. Isang araw, habang nagkakaroon ng pagpupulong, tumayo si Mang Bert at nagsabi, "Ang buhay ay isang bilog at kailangan nating gawing matibay ang bilog na ito. Walang bahagi na dapat maiwan. Tanging sa pagkakaisa, tayo ay magiging malakas." Nodded si Aling Tess, ngumiti at pumayag. At pagkatapos, ang komunidad ng looban ay naging mas buo kaysa kailanman. Nagsimulang magbahagi ang mga pamilya ng kanilang mga ari-arian. Ang mga may higit ay tumulong sa mga kulang. Ang mga tira-tirang pagkain, maliliit na regalo, at mga simpleng gawain ay ginawa ng lahat upang magtulungan. Si Totoy at ang mga bata ay naglilinis ng playground at nagbabahagi ng kanilang mga luma at gamit na laruan sa mga batang higit na nangangailangan. Si Boyet, kahit na bagong dating, ay ramdam ang lakas ng pagkakaisa sa looban. Napansin niyang siya ay naging bahagi ng komunidad. Hindi dahil siya ay ipinanganak dito, kundi dahil siya ay tinanggap ng buong puso. Nakahanap siya ng pangalawang pamilya, isang lugar kung saan walang nang iiwan kahit gaano man kalaki ang pagsubok. Ikinuwento ni Aling Tess kay Boyet ang kanyang kwento. Nang pumanaw ang kanyang asawa, siya ay mag-isang nagpalaki ng 2 anak at wala siyang sapat na pera. Ngunit dahil sa tulong ng komunidad, siya ay nakalampas. "Boyet, may mga pagkakataong naramdaman kong hindi ko na kaya. Ngunit napagtanto ko na kailangan nating magtiwala sa iba at magbigay. Ang pagmamahal at tulong ng iba ang nagpatatag sa akin." Napahanga si Boyet at napagtanto niyang sa buhay, hindi laging maaari mong labanan ang lahat mag-isa. At mula noon, naintindihan niyang ang halaga ng pagbabahagi at pagmamahal sa komunidad na ito. Isang gabi,
Nagtipon-tipon ang lahat sa isang bakanteng lote. Bagamat hindi pa ito bumalik sa dati, may bagong pag-asa sa bawat puso, ang pag-asa sa pagkakaisa at pagmamahal. Si Mang Bert ay nakatayo sa gitna, tinitingnan ang mga tao at nagsabi, hindi pa tapos ang lahat, ngunit kung pananatilihin natin ang ating pananampalataya, makakayanang malampasan ang lahat ng pagsubok. Palakpakan si Aling Tess. Tumingin kay Boyet at nagsabi, yan ang lakas ng looban na ito. Hindi namin kailangan ng malalaking bagay, basta't magkasama kami. Sapat na. Tiningnan ni Boyet ang paligid at naramdaman ang kaligayahan. Alam niyang kahit may mga pagsubok sa buhay, ang pagmamahal at pagkakaisa ang susi upang malampasan ang lahat. Ang mga tawanan ay patuloy na umabot sa buong looban at ang mga kwento ay nagpatuloy. Si Boyet, mula sa pagiging isang estranghero, ay naging isang hindi maiiwasang bahagi ng komunidad. Napagtanto niyang kapag may pagmamahal at pagbabahagi, ang lahat ng pagsubok ay kayang malampasan. Tiningnan ni Mang Bert ang malayo, kung saan ang ilaw ng mga poste ng kalsada ay kumikislap sa kanyang mga mata. Alam niyang sa pagkakaisa, ang looban ay mananatiling matatag at ang pagmamahal ang dahilan kung bakit ang lugar na ito ay naging espesyal kaysa sa lahat ng iba. Sa umaga, ang hangin sa looban ay kasing tahimik ng dati. Ang unang mga sinag ng araw ay dumaan sa mga dahon, nagiiwan ng kumikislap na mga guhit sa makitid na kalsada ng barangay. Ang huni ng mga ibon, ang tunog ng mga dahon na dumadampi sa hangin, at ang tawanan ng mga tao mula sa kanilang mga bahay ay nagsanib upang bumuo ng isang tahimik at masayang tanawin. Ngunit sa kabila ng tahimik na paligid, si Boyet ay nakaramdam ng isang lumalaking alalahanin sa kanyang dibdib. Nagsimulang magkakonsensya siya na upang makaligtas at makapagbigay ng kontribusyon sa komunidad na ito, kailangan niyang makahanap ng isang matatag na trabaho. Bagaman matagal nang naninirahan si Boyet sa looban, batid niyang hindi madali ang maghanap ng trabaho dito. Ang looban ay hindi isang lugar para sa malalaking pagkakataon sa trabaho o mga opisyal na trabaho na may mataas na sahod. Ang mga tao sa looban ay karaniwang nabubuhay mula sa mga trabahong kamay, mula sa paggawa ng hardin, pagkumpuni ng mga bahay, hanggang sa maliliit na negosyong pagbebenta. Hindi malaki ang kita mula sa mga trabahong ito, ngunit ito ang nagiging dahilan kung bakit magkadikit ang komunidad. Hindi nagpahinga si Boyet. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga tindero, mga manggagawa, at iba pang mga tao upang malaman kung may pagkakataon na maaari niyang pasukan. Isang hapon, habang tinutulungan si Aling Tess sa pagbebenta ng mga kakanin, tinanong ni Boyet, Aling Tess, ano ang mga karaniwang trabaho ng mga tao dito? Ngumiti si Aling Tess at sumagot, ang mga tao dito ay gumagawa ng iba't ibang bagay. May mga naggagra roon, may mga nagkumpuni, at may mga nag-aalaga ng mga gamit. Hindi laging may matatag na trabaho, ngunit kung marunong tumulong at magtulungan, matutuklasan mo ang kasapatan. Ang pinakamahalaga, kung ano man ang iyong ginagawa, kailangan mong ilagay ang iyong buong puso sa trabaho. Pinakinggan ni Boyet ang sinabi ni Aling Tess at naramdaman ang taos-pusong sinabi niya. Naiintindihan ni Boyet na bagaman hindi malaki ang sahod mula sa mga trabaho, ang mga halaga ng pagkakaibigan, pagkakaisa, at pagtutulungan ang tunay na nagpapaganda sa komunidad na ito. Isang umaga, habang naglalakad sa looban, nagkita si Boyet at si Mang Bert, ang matandang tao na laging may malasakit at nakikita ang nangyayari sa buong barangay. Tinanong ni Mang Bert, nahanap mo na ba ang trabaho mo, Boyet? Inalog ni Boyet ang ulo. Wala pa po. Hindi ko pa po alam kung anong trabaho ang babagay sa akin. Lahat po ng mga trabaho dito ay manumanong gawain at wala akong maraming kasanayan. Ngumiti si Mang Bert at tinitigan siya ng may kabutihan sa mata. Maari mong simulan sa mga bagay na kaya mong gawin. Ano ang kaya mong gawin? Nag-isip si Boyet saglit at sumagot, wala po akong gaanong kasanayan, pero handa po akong matuto. Kung ganoon, mag-aral ka. Magsimula ka sa mga maliliit na trabaho kung ano man ang nakikita mong kailangan.
Lahat tayo dito ay natututo sa isa't isa. Magsimula ka sa pagtulong at kapag magaling ka na, darating ang pagkakataon. Hindi lang trabaho ang matutunan mo, kundi pati na rin ang tamang paraan ng pamumuhay. Naramdaman ni Boyet na ang payo ni Mang Bert ay isang mahalagang aral. Naintindihan niya na hindi kinakailangan ng malalaking trabaho, kundi magsimula sa mga maliliit na bagay sa komunidad na ito. Ang mga ito ay hindi lamang makakatulong sa kanya upang matutunan ang mga kasanayan, kundi pati na rin upang mas makilala ang mga tao. Nagpasya si Boyet na mag-aral ng paggawa ng kahoy, isang trabaho na inirekomenda ni Mang Bert. Nagsimula siyang mag-aral mula sa isang matandang karpintero sa looban na magaling at bukas palad na nagtuturo sa kanya. Sa mga unang linggo, nahirapan si Boyet. Minsan ay nagkamali siya sa paggupit ng kahoy o nasira ang ilang mga piraso, ngunit ang karpintero ay ngumiti lang at nagsabi, "Huwag mong alalahanin, matututo ka rin. Lahat tayo nagsimula sa pagkakamali. Kailangan mo lang magtiyaga at makikita mong magiging magaling ka rin." Habang tumatagal, naging matiyaga si Boyet at natutunan ang mga pangunahing kasanayan sa paggawa ng kahoy. Nagsimula siyang magustuhan ang trabahong ito at higit sa lahat, naramdaman niyang may progreso siya. Habang ginagawa ang mga proyekto, mas nakikita niyang may halaga ang bawat trabaho. Sa proseso ng kanyang pag-aaral, hindi lang kasanayan sa paggawa ng kahoy ang natutunan ni Boyet, kundi pati na rin ang mga mahahalagang aral sa buhay. Napansin niyang sa looban na ito, wala ni isa sa kanila ang nakikita bilang dayuhan. Ang bawat isa ay handang magtulungan at magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. Ang mga usapan ni Boyet kasama ang mga karpintero ay hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa mga kwento ng buhay kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok sa nakaraan. Habang tumatagal, mas naramdaman ni Boyet na hindi na siya isang dayuhan kundi isang bahagi na ng komunidad. Bawat araw na lumilipas, napagtanto niya na walang mas mahalaga kaysa sa pagkakaisa at pagtitiyaga. Pagkatapos ng ilang linggong pag-aaral, nakagawa si Boyet ng ilang mga produkto mula sa mga simpleng upuan hanggang sa mga maliit na mesa. Isang araw, habang nagtatrabaho siya kasama ang karpintero, may pumasok na tao sa looban at nakita ang mga ginawa ni Boyet. Ang tao ay may-ari ng isang maliit na tindahan ng kasangkapan malapit doon at inialok niyang magtrabaho si Boyet sa kanyang tindahan. Nagulat si Boyet, ngunit labis din siyang natuwa. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng oportunidad matapos ang mga linggong pagsusumikap. Pinati siya ng karpintero at sinabi, "Congratulations, Boyet! Magaling ang iyong ginawa." Tumayo si Boyet, tinanggap ang alok at nagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Natulungan siya ng looban na makahanap ng trabaho, ngunit ang pinakamahalaga ay natagpuan niya ang isang lugar na tunay na kanyang tinutuluyan. Ang looban ay hindi lamang isang lugar para mabuhay, kundi isang komunidad kung saan siya ay maaaring magtayo ng kanyang kinabukasan salamat sa tulong at pagmamahal ng bawat isa. Ngumiti si Boyet habang tinitingnan ang abot langit na tanawin kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Alam niyang anuman ang mangyari sa hinaharap, ang looban na ito ay laging magiging tahanan niya. Lumubog na ang araw. Ang kalangitan sa looban ay napuno ng kulay lilac ng gabi. Ngunit ang hangin ay nanatiling mainit. Kahit na tahimik ang paligid, naramdaman ni Boyet na may mga bagong pagsubok na nakatambad sa komunidad. Ang mga palatandaan ng pagbabago ay mas maliwanag kaysa kailanman at ramdam ito sa bawat mata ng mga tao. Matapos ang ilang panahon ng paninirahan dito, nauunawaan ni Boyet na bagamat ang looban ay maliit at simple, ang bawat kasapi sa komunidad ay maaaring humarap sa mga hamon na mas malalaki kaysa sa inaasahan ng sinuman. Matapos ang ilang panahon ng pagpapasigla ng buhay, nagsimulang harapin ng looban ang isang seryosong problema. Hindi lang ang mga ekonomikong pagsubok na naranasan nila noon, kundi ngayon ang paglobo ng populasyon at kakulangan sa mga yaman
ay nagsimula ng maging isang malaking issue. Ang mga bagong tao na dumating sa looban ay nagpalala ng kompetisyon para sa trabaho, kaya't lalong naging mahirap ang pagkakaroon ng mga yaman. Ang mga lupa, pagkain, at trabaho lahat ay nagsimulang maging limitado. Ang mga bakanteng lote na dati pwedeng taniman ng mga gulay at prutas ay pinagtatanggol na ng mga bagong dating upang magtayo ng mga bagong bahay. Si Mang Bert, bagamat palaging kalmado, ay nagsimulang mag-alala. Pinagmamasdan niya ang sitwasyon at napagpasyahan niyang kailangan nilang kumilos upang hindi lumala ang mga pangyayari. Isang hapon, nagsagawa si Mang Bert ng isang agarang pagpupulong para sa buong komunidad ng looban. Nagtipon-tipon ang lahat sa bakuran. Ang mga ilaw ng poste ay malabo at pinapakita ang mga mukha ng mga tao na puno ng kaba at pangarap. Kailangan natin pag-usapan ang kinabukasan ng looban. Nagsimula si Mang Bert. Ang boses ay mabigat at seryoso. Ang komunidad natin ay nahaharap sa mas malaking hamon kaysa sa inaasahan natin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring mawala ang lahat ng ating ipinundar. Si Aling Tess ay nagsalita. Nakaranas na tayo ng malalaking pagsubok dati at nalampasan natin ito. Kaya nga, naniniwala ako na kaya natin ito. Pero kailangan nating maghanap ng paraan upang mas maayos na maipamahagi ang mga yaman. Hindi pwedeng ang mga bagong dumating ay basta na lang kukuha ng lahat. Tahimik na nakikinig si Boyet. Naramdaman niya ang pangambang bumabalot sa mga tao sa looban. Hindi niya inisip na magkakaroon ng ganitong uri ng hamon, ngunit alam niyang kung nais nilang mapanatili ang pagkakaisa at buhay ng komunidad, kailangan nilang maghanap ng solusyon. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtalakay sa mga solusyon, tumayo si Boyet. May kaunting pag-aalinlangan, ngunit puno ng determinasyon. Nag-isip siya ng mga paraan upang solusyonan ang problema. Mga kaibigan, nagsimula si Boyet. Sa tingin ko, maaari nating ibahagi ang mga yaman ng mas makatarungan at magplano ng mga gawaing sama-sama. Kailangan nating ayusin ang mga trabaho ng mas maayos. Hindi lahat ng tao ay dapat gumawa ng malalaking trabaho tulad ng dati. Kung maaari, mag-organisa tayo ng mga gawain sa looban para lahat ay magkaroon ng pagkakataong makilahok sa pag-aalaga at pagpapalago ng ating komunidad. Tiningnan siya ni Mang Bert at tumango. Tama ka, Boyet. Iyan ang kailangan natin. Kailangan natin maghanap ng paraan upang mas maayos ang paghahati ng mga trabaho at yaman para sa mga matagal nang nakatira at mga bagong dating. Ngunit, hindi rin natin pwedeng hayaang mawala ang pagkakaisang ito. Matapos ang pagpupulong, nagsimula ang komunidad na magpatupad ng plano sa paghahati ng mga trabaho. Ang mga gawain ay hinati-hati sa maliliit na grupo. Grupo para sa paghahalaman, grupo para sa pagsasaayos ng mga bahay, grupo para sa seguridad, at grupo para sa mga pangangailangan. Bawat grupo ay may kinatawan upang tiyakin na lahat ay may bahagi at pantay-pantay ang pagkakataon. Kasabay nito, ang paghahati ng mga yaman ay isinagawa ng mas maayos. Ang bawat pamilya ay kailangan makipagtulungan upang magamit ang lupa, malinis na tubig, at mga produktong pang-agrikultura. Ang mga tao sa looban ay nagsimulang maramdaman na hindi lamang sila nagbabahagi ng trabaho, kundi nagbabahagi rin sila ng responsibilidad sa kaligtasan at pag-unlad ng komunidad. Bagamat mukhang simple ang plano, hindi naging madali ang pag-implementa nito. May ilang tao na ayaw sumali sa mga grupong magkakasama dahil naramdaman nilang hindi pinapahalagahan ang kanilang trabaho kumpara sa iba. Ang ilang bagong dating ay naramdaman din na hindi sila nakakatanggap ng makatarungang bahagi sa mga yaman, kaya nagkaroon ng mga maliliit na alitan sa komunidad. Si Mang Bert at Aling Tess ay patuloy na nagtulungan upang lutasin ang mga isyu. Nag-organisa sila ng mga pag-uusap at pagpapaliwanag upang matiyak na ang bawat isa ay nararamdaman ang pagiging bahagi ng looban. Si Boyet, matapos matutunan ang mga pamamaraan, ay sumali rin sa mga pag-uusap. Nagbahagi ng kanyang mga pananaw at opinyon kung paano mapanatili ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa komunidad.
Bagamat may mga hamon at pagsubok sa pagpapanatili ng katarungan, hindi na lamang basta komunidad ang looban, kundi isang pamilya. At bilang isang pamilya, nagsimulang maunawaan ng lahat ang halaga ng pagkakaisa, pagbabahagi, at katarungan. Bawat isa, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ay may kontribusyon. Ang looban, sa bawat araw, ay naging isang lugar kung saan hindi lamang tayo nabubuhay, kundi natututo, nagtutulungan, at nagmamahalan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, si Mang Bert, Aling Tess, Boyet, at ang iba pang mga tao sa looban ay nakaupo sa bakuran, nagtitinginan, at may mga mata na puno ng pag-unawa. Ang komunidad na ito, bagamat dumaan sa maraming pagsubok, ay patuloy na magtatagumpay at lalago dahil sa pagmamahal at pagkakaisa. Naramdaman ni Boyet na sa looban na ito, hindi lang sila nabubuhay para sa kanilang sarili, kundi nabubuhay sila para sa isa't isa. At kahit na nagsimula lamang siya, alam niyang siya ay naging isang mahalagang bahagi ng komunidad na ito. Si Mang Bert ay nakaupo sa tabi ni Boyet, tinitingnan ng malayo at dahan-dahan niyang sinabi, "Hindi laging madali ang daraanan natin, ngunit kung magsasama tayo, kahit pa ang daan ay magulo, malalampasan natin ito." Tumango si Boyet, naramdaman ang isang bagay na maligaya at puno ng init sa kanyang puso. Alam niyang sa pagkakaisang ito, anumang pagsubok ay madali nilang malalampasan at ang looban ay magiging kanyang tahanan magpakailanman.